Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:11. This time check is brought to you. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:13. Maing aga Bacolod, Western Visayas sa malabutan sa ton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
So nga adlaw mga kaaksyon na Martes kita, Abril 20 na, 2021. Sa gihapon nagapabilin nga Modified General Community Quarantine ang Negros Occidental kag syudad man sang Bacolod. Meaning, ang ginatawag naton health standard protocol to avoid sa paglapta nga madamo ni COVID-19 aton gid pagatumanon. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon ini sa Aksyon Bryan Morden, mag-updanay kita toblas o 9:15 sining nga aga upod sa mga dalag ko nga mga balita. Ano balang huluhambala naton nga balita mga kaaksyon sa aton sining nga pagpangalagad. Kahapon nga adlaw nagtapos na ang travel o kon moratorium sang travel halin sa iban nga probinsya padulong diri sa Negros Occidental kag sugman syudad sang Bacolod. Ang gobernador sang probinsya nagaaha gid sa mga travelers nga kung pwede pagabot diri sa aton sa probinsya kinahanglan nga pag magpaswab gid anay and before makapauli sila puloy-an safe sila ngayon sila ang negative sini nasambit iyang nga si COVID-19. Ang diri sa Bacolod ginalaoman naton the same nga situation mga kaaksyon because Bacolod ang Negros Occidental amo man subong ang nagaproblema sining padayon nga nagasaka nga numero ni COVID-19. And ang iban nga balita sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon mga kaaksyon ang aton sining mga kauturan diri sa Bacolod nagapadayon sa paghingyo sa pagpavaksin sa mga utod naton, but according to the mayor of the city, Mayor Bing Leonardia, may masobra sa 60,000 ka mga senior citizen ang ara na sa listahan o kon posible nga pag-umpisahan na ang pagbakuna sa masunod nga mga sinimana. And kumbaga nagaamat-amat na panaog mga kaaksyon ang pagbakuna halin sa aton sini nga mga frontliners padulong sa mga men in uniform down to community, mga kaaksyon. Okay man mayo gid nga balita kag sa probinsya sang Negros Occidental tinaga amat-amat man. Given nga ang Negros Occidental tuman kalapad sang ila sini coverage, ang ginapadala sa aton diri nga mga vaccine ti ginapaigo-igo lang. Kay mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag ang vaccine around the globe tuman gid kadyutay. So ginakuan lang ini, ginalapta-lapta lang para maakomodar ang mas nagakinahanglan nga mga tao, mga kaaksyon. Sige, ang mga balita iya sa national sa masunod nga semana may ara sang 2 million iyang vaccine mga kaaksyon doses nga magabot diri sa pungsod Pilipinas. Ini ang palayag ni Galvez ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez mga kaaksyon. I understand sa Abril basi mag-aabot na diri sa aton ang Sputnik V gani mga kaaksyon mo, no? Ti mayo man amat lang. Kabalo kay hindi malang Pilipinas ang nagaantos siring COVID-19 kundi bugos nga kalibutan. Ti kita daan diri pigado ang aton kwarta kung makabakal ta sang bakuna kinanglan ta pamangutang. May gani kay ang pungsod China tuman gid ang concern na diri sa aton kay ginalibre kita ya sang bakuna sang Sinovac mga kaaksyon. Ano na lang ayhan kun wala mga kaaksyon sa mga libre abi, no? Galing kay ining lolo libre la di daw may mga kabaylo abi mo. Ati laban, no? Utang na loob. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa national tiya mo ni ang pag-viral subong kag ang pag-usogid, no? Sining community pantry mga kaaksyon nga nag-umpisa didto sa Quezon City. Kagin politicize sang iban nga mga politiko, mga kaaksyon nga mahilig gidya sa politika inang ang kabuhi nila nabuhi sa politika. Diri sa aton sa Bacolod kahapon may naglonsar diri nga mga kabyanan naton ginpamangkot man naton kung may behind nga mga personality regarding sining community pantry nga ini. Tisuro sila waay ila ato inisyatibo agud makabulig sa mga nagakinahanglan nga bisan ginagmay lang mga kaaksyon. Tiho sa Abril 23, ano na subong 20, sa masunod nga adlaw, may isa kadako nga grupo diri sa Bacolod ang magalunsar
mga kaaksyon, no? Sining community pantry nga ini. Ang syudad sang Silay nagpatigayon na naman. Aksyon Hotline. Aba nang hambal to kagabi na interview nato ng una nga nag-put up diri sa Bacolod. Kon like for example, bimera sang politiko nga magdaho sa ila, pwede ba lang nga butangan man sang litrato para mapaipal abi nga oho, iyan ni bulig. Aksyon Hotline. Bawal ini sa ila, no? Amo nang dapat pinsaron bawal sa ila kay dapat ya aton diri, aton lang ini pribado gilang ang may gusto lang, no? Di kung ikaw nga politiko dira gusto mo, himo kalanda man sang imo. Aksyon Hotline. Sige, pakaronan tama ng patrol karon mga kaaksyon kay inang pakaronan ta karon ng patrol kay kagabi may ara sa mga 30 ka individual ang nagpa-record sa police station number 8 mga kaaksyon nga ini sila ang ano tog sinagani man? Ini sila ang nagapangita na karon sang pinuno sang RGS. Amo ning RGS nga nagapatubo sang kwarta nila for how many percent? Aksyon Hotline. Pila ka porsyento, na? I understand ang 1,000 mo himuon na 3,500 sa sulod sang isa ka semana or masubra. Ang 20,000 mo himuon la 80,000. Magwerte, no? Aksyon Hotline. Pero anong natabo? Subong, daw na nindula. Ana ni sila ka nagpanghimos na ni kunong pisina nila. Karon kay patrol nakaplastar dito sa area Makaksyon. Aksyon Hotline. Kagang balita, pagkaroon nga iba na sa aton sila nga pagpangalagad, oy, igalubong subong nga adlaw ha, si Mr. Marton Kwe, isa na kasimana nakaligad, sang ini siya ang ginluthang patay sa gwa sang iya sini nga opisina dito sa syudad sang San Carlos. Aksyon Hotline. Si Marton Kwe mga kaaksyon, Provincial Consultant on Hospital Operation under Lacson Administration. Kagini siya ang nagaserbi man nga mga personnel kag officer in charge, political advisor ni First District First District Congressman Jules Ledesma kag bisan subong mga panahon mga kaaksyon sa iban man dira. Aksyon Hotline. Pakaronan ta na kay kunanong plastada sang lubong niya na ma-interview kita sa alkalde sang San Carlos mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Diri kita anay sa concern nga balita diri sa pungsod Pilipinas. Kay kahapon mga kaaksyon ang Malacañang liwat nga nagpabutsyag sang ila sini pagklaro. Ari concern ini ha, dako ini nga concern under Duterte administration sa Pilipinas kag subong man sa pungsod China. Aksyon Hotline. Kay kahapon nga adlaw ang Malacañang nagpalayag nga ang mga rumors mga kaaksyon o kon mga chismis dira sa social media nga may ara sa mga 500 tanan ka mga retired and mga aktibo nga mga military generals ang nag-withdraw na sang support kay Presidente Rodrigo Duterte because mga kaaksyon sa iya sini failure nga paghatag sang atensyon dira sa aton sini nga kadagatan partikularmente na sa West Philippine Sea. Aksyon Hotline. Ini mga kaaksyon nga palayag sang Malacañang sa ini mga 500 ka mga junior kag mga seniors gini plus ang mga retired military generals wala ina sang kamatuoran. In fact, palayag sang Malacañang sa istorya ina kinabayo. Aksyon Hotline. Why ina sang kamaturan no po suno sa iya? Kambalyawa ay gid ina hindi kamo magpati mga kaaksyon. Siya mga mga istorya agod gid lamang nga gubon ang Duterte administration. Aksyon Hotline. Ginpalayag man diri mga kaaksyon sa Malacañang kay may naga-question. Sa amo sini nga report sini matiniyon. May plano bala ang Malacañang si Presidente Rodrigo Duterte nga magpatigayon sang ginatawag nga loyalty check sa iya sini nga mga generals sa tanan nga mga military dira kon ang loyalty nila with the president nagapabilin bala. Aksyon Hotline. Ambal sa Malacañang hindi na kinahanglanon pa, no? Hindi na kinahanglanon pa because nga nagapati sila nga initanan mga himo-himo gid lamang agod gubon
ang iya sini nga panggobyerno. Aksyon Hotline. Nahibalaan mga kaaksyon nga sa nagligad nga si Mana up to the present may ara sang pila ka mga military boats mga kaaksyon nga ginapanag-iyahan sang China ang nagaulo alihid gyapon dira sa West Philippine Sea. Kag sang ginkadtuan ini according iya sa ila sini ambassador sang China ang ato nga mga baruto nila nga kargado man nagpasilong lang bangod sa malain nga panahon. Aksyon Hotline. Ti, why naman si malain nga panahon sa nagligad nga si Mana ang iba nagapabilin man dira gihapon. Kag mas nag-atahado pa ang militar ang aton sini Philippine Navy mga kaaksyon sa pagpadulong sa area. Kay base bala matargitan kag mabumbahan man sila. Aksyon Hotline. Man kasupog iya sang mga military sa China mo. Daw sila ang nagatag-iya iya sang sina nga island. Nga once tumamwa ka lang to, do ikaw pa yung mahadlok. Ti, syempre, anong kapasidad sang Pilipinas nga magbato sa ila if in case ginman? Ti, wala. In fact, ang ginasakyan sang TV crew sang ABS-CBN, ginwarningan sang China nga nag-check lang sa area to get video footage mga kaaksyon kag report. Tigasala sila tiyog sa agi nila. Makon mo na nga radyuhan kay mo ya deops. Di ka makadto, manok ka mo de. Aksyon Hotline. Galalain iya ang aton sinidiri nga pungsod Pilipinas. Ti ini nga mga report mga kaaksyon, mismo ang aton sining Department of Foreign Affairs o Civil Defense mga kaaksyon nagpalayag nga wala sang dapat nga kabalakan kay ang Armed Forces of the Philippines kay National Defense National o Department of National Defense wala nagapalayag nga wala sang kamatuoran ang inang online nga posting. Mga kaaksyon nga nagadula na sila sang suporta kay Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Hotline. Pero to i-check ginaton bala, no? Diri sa katapo sa aton nga Philippine Army under iya sa aton sring armadong kusog sa Pilipinas. Ano gibala ang sitwasyon? Ano gibala ang dapat nga proteksyon nga himuon sa aton siri mga soldiers? Aksyon Hotline. May mga information ayhan nga nagalabot diri sa ila angot sini or ano nga sistema? Bangod mga kaaksyon nga ti, kung ini makaproblema sa palaabuton, concern kita diri pungsod Pilipinas, kita mga kaaksyon diri sa pungsod Pilipinas, ato na ilapa. Aksyon Hotline. Ang presidente, damo gid ang nagakumod nga daw wala gid sang actions nga ginahimo subong. Hindi man pwede nga si Presidente Rodrigo Duterte gid guro si Presidente Rodrigo Duterte giguro ang magkapa-kapa dito. Siyempre, ang iya sini mga gabinete dira, ang iya sini nga mga tawo, amo iya ang may ara sang poder nga mag-check sa nasambit nga area. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, spokesperson sang Philippine Army, Lieutenant Siren Pancito. Sir, good morning. Ay, Aksyon Bryan, Aksyon Radio Bacolod at nagpapakinig ng ating stasyon magandang umaga po. Salamat sir sa time. Concern na po tayo dito sa Negros, Bacolod regarding po dito sa mga reports, mga rumors po na merong 500 retired and active na mga military generals kumalas daw sa grupo kumalas sa pag-support kay Presidente Rodrigo Duterte. So sir, ano bang mga information na lumalabas na ito ngayon sir? Although nga meron na silang mga justification po dito na fake news talaga itong lumabas. Unang-una, entails Aksyon Bryan sa national at I think daligid lang. Paplastaron tabi liwat action doors, action hands. Medyo nadula si Sir Pancito, no? Aksyon Hotline. Sir, baksi mo, sir. Hello, Aksyon Yes, Bryan. go ahead, sir. Okay na. ang sa akin na yung issue na yan ay sinato na rin ng aming national account ng aming headquarters sa kanila kasi na national scope kasi siya talaga ang dapat na
sumagot at saka sila may kakayahan. Tayo may mga datos, may mga informasyon patungkol dyan. However, ang sa akin, we are part of the third division. And I can only speak of the third infantry division. So, ang sa amin dito sa third infantry division, the army that covers the whole of Western and Central Visayas, wala rin gano'n. Wala kaming monitor na mga ganong grupo na nag-aklas against the president or may sapanang loob current na liderato ng Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ako man ay pumupunta sa ibang Daligid balikan naton siya Aksyon Dorsbig makaayo ta kay sir nga makapulo pasta. Aksyon Hotline. Gin-justify ini sa national pero diri sa aton sa lokal iya magambal kita generals, military generals nationwide in general mga kaksyon may mga ari na sila sa mga pinuno man diri mga kaksyon nga ginapadalaan sa mga information. Aksyon Hotline. According iya kay Pansito initially mga kaksyon nga Aksyon Elray Lieutenant na siya. Kwan inang diri so far sila wala sila sang may na monitor nga may ara sang nag-withdraw no sang ila sining suporta kay Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Hotline. Kay ang mga leaders sang aton nga Philippine Army, Philippine Air Force, hindi lang tuya sa national kundi diri sa local ari man na sila diri. Baksi mo sir pasensya gid. Go ahead sir. Yes, Aksyon Bryan. Good morning. Okay na. Yes, Aksyon Bryan. Good morning. Okay. Yes, sir. Go ahead, sir. Ang sa akin lang Aksyon Bryan, I really cannot comment doon sa ibang grupo. But at mayroon namang statement ang aming liderato, aming headquarters, na ito ay mga fake news. But what can I only speak is dito sa grupo yes, namin. sa Visayas. The 3rd Infantry Division, which basically covers the two regions, that's Region 6 and Region 7. Base sa ating pagpupulso, ako man din, personally, ay pumupunta din sa mga iba't ibang kampo ng Philippine Army dito sa Western and Central Visayas. Yes. At sigurado ako na sa pagkakausap ko sa mga kasundaluhan natin ay walang pagkadismaya sa kasalukuyang gobyerno o kaya naman sa pamunuan ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte na aming Commander-in-Chief sa Armed Forces of the Philippines. So, I don't know kung anong klaseng balita ito na lumabas, but the President maintains the support of the soldiers that are in Western and Central Visayas. Actually, mas mataas pa nga doon sa mga dating leadership at nakita naman natin yung kalinga ng presidente sa mga kasundaluhan. Kaya sa amin is walang basihan na magkaklas. Dito sa aming gera, sa aming misyon, anti-insurgency, is nakita din namin ang pagsuporta ng presidente na ituloy ang laban. Dito kami nakakita ng talagang sincero na tapusin ang insurgency problem na ito na may pagsuporta doon sa national na liderato, lalo tigit sa presidente. Yung creation ng Executive Order 70, yung National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict, isang malaking tulong to sa Armed Forces of the Philippines because doon pa man ang sinasabi namin, hindi pure military solution ang approach dapat sa insurgency problem, but the local government, the other agencies of the government should be participative in our campaign of ending the local communist armed conflict. At yun, talagang binigyan pansin ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at nagkaroon ng direktiba on the part of the local government to really help in our campaign against insurgencies. So para sa akin, walang rason. Wala kang nakikitang rason bakit tayo ay kakalas doon sa current leadership who in fact have recognized the effort of the soldiers, the effort of every army man
nakita naman natin kung paano din priority kahit hindi natin hiningi doon sa COVID-19 vaccines. Kami, we're part of the first recipients of the vaccine. Ako, naka second dose na ako ng vaccine ko. So, Okay. ano pa ba ang kailangan namin hingiin sa national na government? I see. So, happy to inform the public intact yung ating mga grupo ng Air Force dito sa Western Visayas tuhay or against or contrary sa mga information na lumalabas ngayon sa national, kasi pag ganito na aaklas tayo and then kukontrahin natin ng gobyerno, may problema pa tayo dito sa insurgency, West Philippine Sea. Ano mangyari ngayon sa Pilipinas, sir? Pag ganito? Yes, tama po yun. Kaya kami, sinusuportahan namin kung sino yung kasalukuyang liderato at ito ang dapat na gawin natin. Dapat nagtutulong-tulong tayo. Hindi tayo nag-spread ng fake news, hindi tayo nag-focus ng divide between our sa atin, sa mga Pilipino. This is the time for us to really fall into pieces, but we should stand together. Ito ang ating paniniwala sa lahat ng antas sa aming liderato, na dapat lalo tayo magkaisa, lalo tigit mayroong pandemya, lalo tigit may mga kinakaharap na problema ang ating bansa. Yes. So hindi ito masusolusyonan ng pagkakawatak-watak, pag-spread ng lies against the government, pag-spread ng fake news against the leadership of national government. So siguro na lang isang tabi lamang natin ito at bilang mamamayang Pilipino, let's focus on doon sa problema na dapat pa natin solusyonan. Ayun. Sir, yung gusto mo iparating doon sa mga kasi yun nangyari sa mga Magdalo, mayroong mga maliliit na mga ranggo na yun, medyo yung utak nila ay talagang pinaikot ng medyo mataas na personalidad sa ating AFP. Baka merong iba dyan na gustong gawin din ulit yon. Anong panugyan natin sa kanila, sir? Sa amin, that would really, mutiny is a crime. Mutiny is a punishable offense in the armed forces of the Philippines. So, dapat wala ito. Bilang mga sundalo, we move as one. We move in direction. We take directive from duly constituted authorities. And lahat ng ito ay binabalanse din naman ng ating liderato. Pero for me, Aksyon Bryan, wala talaga akong nakita na gano'n na ugong as I have experienced before. I am a soldier already nung kahit nagsisimula pa lang ako noon. Napakalayo at napakaiba ng sitwasyon noon sa mga ganong na may mga pagkaaklas. Ako napipil ko noon, pero ngayon walang vibes na gano'n ang pumasok sa amin. Sige. With that, sir, maraming salamat po sa time. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Magtulungan po tayo, sir. God bless. Aksyon Bryan, Aksyon Radio, Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating istasyon, maraming salamat po sa patuloy na pagkikipag-ugnayan niyo sa Philippine Army. Magandang umaga, patuloy pong sumasaludo ang Philippine Army sa inyo. Salamat po, sir. Aksyon Hotline. Okay, tiyan mo na, diri sa aton sa Western Visayas, ang AFP naton so far wala. No? Ti mayo man gani. Aksyon Hotline. Kagabi, hambal ko na gin-justify sang Air Force dito sa National Philippine Air Force. Of course, ang aton sining National Defense magakaksyon nga fake news ini. Pero amo na hindi naton mabalaan kung kaisa nag-umpisa ang kaangay sini sa mga layo sa national office mo. Aksyon Hotline. Dire sa local gin-check naton basi may mga naga-meeting dire nga mga grupo sang Armed Forces of the Philippines di so far waay kag hindi gidapat according to Sir Pansito. Kinanglan mag-unite kung paano nato ni pakigbatuan ang mga challenges karon dire sa pungsod Pilipinas, pandemya, kapigaduhon, utang, ang problema sa West Philippine Sea, insurhensya, problema sa Mindanao, kag problema sa halos tanan-tanan mga projects naton nga kakulangon sa aton kinahanglanon. Aksyon Hotline. Karon ko magsagi pakitaya kakalas-kalas against the government, mas magproblema pagid, no?
Galing kiti ini sila may mga ang ibandera nga gusto abi maghimo. Say may mga puntos man ni sila. Hindi man ni basta-basta nga magtipatindog sang grupo against the government nga wala man sang mga ginapuented nga mga points of issues abi against the government mga kaksyon. Tilantawan tani, pangamuyo lang ta nga mag-isa kita mga kaksyon. At least temprano pa na balana ang sitwasyon naton. Fake news to ko na. Tisin uto sila man nga nagahimo-himo siniti gen ba si Bangdan ta naman ding piyak naman nga grupo kay lapit ng eleksyon. Hindi mo gid malikawan. Election is approaching mga kaksyon. Dugay-dugay sadya na nimong kapihanay kilid-kilid daw. Titanan nga mga issues, tanan nga mga pangguba sa liderato himuon, no? Ang politika lang dapat, pero subong ginahimo, tadi nga mga personal attacks sa mga utod. Tamo? Anyways, last 8:38. Pagbalik naton karon dugay-dugay, check naton diri man sa Bacolod City Aksyon and ang patrol. Kumusta na ning RGS? Abi ko na okay na ni, pero kagabi na may 30 to kuno nga nagpanon sa police station number 8 nagreklamo. Tag-RGS, nang himos na kamo sa mga printer ka computer sa opisina nyo na. Ang mga tuntog yung mga tao mo, mako mo na yung ganaran nyo na ang mga tao, tapos hindi nyo pagbalikan. Pagbalik ka ron, balikan, tagin niya. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Morning sa mga friends naton, si Rodin Alvarez Bayabado, ara. Laiden Navarite Araman, Leia Joani Lagdaman, thank you again. From Teresa Rizal, Martin Aliling, Alex Montesa, si Atia Kim Iriman, Jean Oy Cicer, Erwin D.B. Gonzalez, Araman si Edsel Delmar. Happy blessed Tuesday everyone. The number one very best beautiful station makes your stress reliever. Kanami ba? With nice music, complete, accurate, relevant information, always lacking her or here in sitio Kabansi Mabulo, Cebu City. Shout out to Singles for Christ Central A1 A-A Mabulo. Salamat. Alex Montesa, paliyog ko na lang tamyaw kanday Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly, kag kay Ma'am Leda Zamora, Yamagishi, sang madamo gid nga salamat. Si Go Wizon Araman, Valencia Kenneth, good morning. Na Reza Ruiz Ilari Araman, Great Nanay Eli Ruiz and Bing Ruiz sang sumag. Alma Agravante sa Bater. Virgo September, Diding Alojamiento, Vanessa Mayo, naga-monitor man sa Minnesota State. Lilia Taton, monitor lang diri sa Gardenville. Stay safe, God bless us all. Christ Gary Paul Javier Tanatan, good morning Idol Bry. Wow, early duty ang handsome reporter Aksyon Radio. Yehey. Happy and good vibes lang. Stay and keep safe everyone. God bless us all. Helen Sarita, good morning sa tanan nga nagapaminaw sa Aksyon Radio Bacolod, lalo na gid sa Kapaklan, Inayuan, Kawayan, sa kay Panoy, sa Rita, Rodilyn Sarita, Roselyn Sarita, Bingbing, Julieta, Maricel, Buging, Pau, Marfil, Buyax, Rosan, madamo gid nga salamat. Suzette Alunan, Marilo Travilla Katinoy, Marilyn Abarte, morning Aksyon Bry. I'm so happy gid sa support niyo sa pantries sa Bacolod. Amo gina hand in hand ang pagsuporta sa isa kag isa. Tani madamo man ang maghatag. Good moves, hands up ko gid ko kag nagtulo gid luha ko. God bless sa tanan. Okay. Elizabeth Manakagadmala, good morning Aksyon Bry. Please observe health protocols to minimize the spread of virus. Let's storm heaven with all prayers to end this invisible enemy. May God bless and protect all of us against pandemic. More power to our number 1 AM station. Salamat, Nay. Lipong, good morning Aksyon Bry. Monitor lang kami din ni Tita Elma Lusok Polidario and retired Major Paterno Turalba. Salamat.
Kelly Jelly, good morning. Homa Lomina, Jocelyn Libo ang Dispoho, Cabrillos Lonami Gloria sa Quezon City, Mary Jane Singson, Lolit Atos Digayo, Araman si Raysam Alberoja. Good morning, Aksyon Bright. Tamiyaw ko, fiancé ko si Daddy Simeon Ronquillo. Watching from Abuanan. Kumusta na si Manong Ronquillo man? Kumustang Taiwan da? Kag ang mga daroy sa suba. Lotski Enorme. Good morning, Kaksyon. Natamiyaw ko lang family Enorme watching from Manila. Okay. Si Chris Clarito, good morning Idol Aksyon Bright. Greet ko lang Clarito family sa Banago. 24/7 kami di Aksyon Radio. Thanks Aksyon Bright. Salamat. Alex Montesa, Sir Brian, lihog ko man greet ang pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kag pamilya Chongco Montesa sang Greensville. Homesite, madamo ugid nga salamat. Sige, balik ko karon dugay alas 8:43. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito.
Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemya. Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:54 na. Good morning kay Kristen Minies Villalubos, mga ka-aksyon, nag-monitor sa aton pagpangalagad. Sir Albert Alova, good morning sir, monitor lang sa Tabunan, Bago City. And Sir Alex, nag-monitor man sa yasiring pamilya. Na? Greet lang ko no Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kag pamilya Chungko, Montesa sang Greensville, home site. Maramong gid nga salamat. Sige, balikan ta karon ang iban mga ka-aksyon. Diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, nagbalik na ang travel or pagbaton sa mga inbound travelers. Kay kahapon natapos ng moratorium. So, welcome sa aton sa mga kauturan halin sa iban nga probinsya. Kahapon ang Negros Occidental, si Governor Eugenio C. Lacson nagpagwa sang statement na kung tani ang nag-alabot sa aton magpa-swab test kiti for free man lang, no? For free man lang, and then i-quarantine sila for a while, libre taran-taran, pagwa sang result nila kay kadasig naman ang subong, pauli sila sulhay sila sininga puluyan. Hinablang pagpauli mo, libreng-libre kagid iya. Way ka na sang kabalakan pa sa imo sirig kaugalingon. Way ka na sang kabalakan pa, no? Nga basi career ikaw ni COVID-19. Way ka na sang kabalakan pa sa imo siring nga sitwasyon mga ka-aksyon, no? Kay ti nahibaluan mo na nga negative ka, ilabi na gid kon negative ka halin dito sa origin mo, no? Kung din ka halin ang point of origin kag nag-negative kapag abi dire sa destination, kundi package, no? Kundi package, way gid problema. Diri sa Bacolod mga ka-aksyon, ginakalipay naton kay nagnubo-nubo kita, nagsobra 20 na lang ang COVID-19 cases sa sini nga mga inadlaw. So maayo inang indikasyon ang tanan nga mga ginhimo sang lokalidad, ilabi na gid sa pagkontrol sa mga tawo sa pagtipon kag iban pa, kadamo kagadako gid sang nabulig. Online sa hotline. Sa aton nga linya ang wala untat nga naga-monitor sa aton sa nga sitwasyon Bacolod, EOC Incident Commander mga ka-aksyon, si City Administrator M. Ang. Ma'am, good morning. Morning, Aksyon, Bryan. May aga sa tanan nga nagapamati, subong aga. Aha, salamat gid sa time, ma'am. Tapos na kapon ang mamasubra duha ka semana nga travel moratorium. Dakto normal ng travelers naton, provided nga ti ang health protocol standard ginapatuman gid sa ila. Pero kumusta kita ma'am diri sa Bacolod, anong preparation na naman naton liwat regarding sining situation, ma'am? Mm-hmm. Well, naka-series of meetings na kami ni. In fact, may coordination with the province antes ni nag-abot ang lifting na sang aton nga suspension of inbound travel. Kaya wala pa ko katulog. Actually, Aksyon, Bryan, kaya halin. Grabe. Kaya nasa kagaon, grabe ang messages sa amon mga telepono. Mm-hmm. Medyo chaotic to sa Manila. Ang mga pasahero kay tungod nga I don't know kung confused man ang mga airlines sa pagbaton sa aton yung mga pasahero. But nevertheless, since this is the first
Tuesday nga nag-resume ang regular nga flights. Expected nga medyo may kabudlayan, but ginatingwaan ta ma-iron out ang tanan. Kag nakapahingagaw man kita advisory naton sa mga airlines. But in fact, we have met with them, no? Nag-meet kami sa mga airlines sa nagigad pa nga semana para in preparation para sa resumption ng aton yung mga flights subong. Okay. Ano kita... Kag isa na siya sa aton ginabantayan, Aksyon, Bryan. Yes, ma'am. Isa na sa aton nga we're bracing ourselves. Kasi, batian ko sa imo intro, kagina, nagnubo, pero not really, we're not really out of the woods. Taas kaya po ng aton nga thesis. That's why hindi ko gusto maghatag impression sa mga tao nga makampante naman kita. Yes, ma'am. Kay budlayan na kita nga aton yung mga kapulisan, budlayan ng aton nga surveillance team, kag monitoring team naton nga sa field. Ang aton mga tracers, ayawa na gid sila budlay gikaayo ang ginahimo nato nga pagpatugman subong sang aton mga minimum health protocols para lang nga ma-contain naton kag mabuhin-buhinan naton ang pag-spread kabalo naman kita nga masyado ka infectious ni subong sang bag-on nga ang behavior subong ng virus masyado ka-infectious, no? Ang isa ka panimalay, halos kinaubos sila tanan positive kung may naga-positive. Yes. That's why it's very important ang aton nga observance ng minimum health protocols. And we don't want to give that false sense of security nga ay nagdubo manggali ang cases, malumbayan naman ta. Kinanglan bantay kita gyapon, bantay sarado, taman sig bantay ta sa kada isa-isa. Kaga we are bracing ourselves. Kasi although nga mas lower siya sa mga 73, 57 nga mga numbers, as of for today, I think 33 kita, no? 33 new cases kita for today. May masulod kita nga flights coming from a highly infectious area, coming from an area, halin sa lugar kundi grabe ang kaso dito subong sa Metro Manila kag sa NCR bubble nga ginatawag, sa NCR plus nga ginatawag. Kag ang mga flights nga maabot subong full pack naman ang mga flights. So amo nang ginabantayan ta subong because for sure may ara din sila nga mag-alabot naman nga positive. In fact, sa nag-abot tabla Aksyon, Bryan nga mga flights nga sweeper flights for OFWs. Kilala to gani kaadlaw sang gap bala between sa duha ka semana nga nag-end ang first week nga moratorium, wala pa nag-start ang second week nga moratorium. Nagpasulod kita di sang sweeper flights, no? Nagpasulod si OWA sang sweeper flights. Samo lang to I think 3 days nga sweeper flights. Walo gid ka OFW naton ang nag-positive pag-abot, no? So, amo na ka highly infectious. Ito say ka, Aksyon, Bryan, nga ini sila, pag-test ni sila sa Metro Manila, pag-abot gid nila, negative ni sila. Nag-quarantine sila for 7 days before sila gin schedule nga papaulion diri sa Bacolod. And when we tested them, pag-abot diri, positive pa. So, in short, na-pick up na Manila ang virus while ara sila sa Manila. So, it's really very gid sa aton nga sitwasyon subong ka precarious kaayo nga dapat tagsa-tagsa sa aton nga gabulig monitor, gabulig kita panaway sa mga makita naton nga mga gatinipon, nga wala naga social distancing kay dira gid kita, dira gid na breeding ground, dira gid na ang hatchery sa virus kundi nagatipon-tipon ang mga tao. Okay. Speaking of ginatawag naton bala ma'am inang pag-abot diri kundi sa probinsya iya nagaayo sila nga kung pwede makapa-swab test abi, no? Diri sa aton sa Bacolod ma'am, anong situation ta subong? Subong. Until the end of the month, ma-test kita, ma-swab kita pan arrival. Kaya may mga pasahero kita nga naka-apply na sa nagbigan. Ang ilang mga flights naka-schedule kag naapektuhan sang moratorium or sang suspension of inbound travel sa Region 6. So wala sila na dayon pero may ara na sila negative RT-PCR test, nakasubmit na sila. Kay kumusubong nagpaso naman na kay over 72 hours na tungod nga wala kita flights sa mga nagligan nga duha ka semana.
So now, gin-accommodate na namon, i-allow na naton sila nga pasudlon diri. However, pag abot diri, iswab sila dayon. Amo nang pinaka-the best gidra ba man, no? Pero at least, so i-quarantine sila anay for a while or ano nga sitwasyon? Kaya lain naman nga sitwasyon mo? Oo. Actually, swab upon arrival, kagulat sila sang result, which is kung aga ang arrival, pero subong, basta before 12, mapadala na dayon naton sa molecular laboratory, karon sa gabi ara na ang result, sa mabalaan na. So kung mag-positive, extract dayon. Kung negative, continue na isang home quarantine. I see. Kundi ka nami lang mag-amo Ay, sila? hindi yapon, yes. Kaga, Aksyon, Bryan, base niyara kita sa mga pamilya or mga pasahero naton, mga arriving, returning residents naton, na nag-aabot rin sa Manila, hindi yapon safe, nga bisa nag-negative ang imo nga result, nga magwa ka dayon, no, apan pag-abot mo diri sa Bacolod, kinanglan for your own safety, para sa imo kaugalingon man nga protection, kasi protection sa imo nga pamilya, mas maayo gid nga magkompleto kaanay sa imo home quarantine. No? Mag-quarantine ka sa inyo nga panimalay, hindi maglagaw, kay wala ka kabalo, base nga incubation pa lang ang virus sa imo nga lawas, kaga, wala ka kabalo nga carrier ka sang COVID. Amo dapat ang una ton nga huna-hunaon, ano. Pero subong ma'am sa Bacolod, ma'am, medyo nagkulo-kalma na gid man kita, although nga hindi kita magkumpiyansa. Na kay lain sa nagligad to nga semana nga daw kainit gito sa sitwasyon ta. Mainit subong nga semana, Aksyon, Bryan. Remember, ang aton nga death nag-triple. Uy. Nag-triple ang aton nga deaths. We have 14 deaths na kita. As of today, for the month of April. Ang aton nga deaths sang last January hanggang February, pila lang, tag-tatlo lang. And nabuslan ina sang April subong daw nag-fireworks gid. Grabe, no? Grabe kadamo. So, again, ang reminder naton is don't take it lightly. Kung may ara ka mo sintomas, especially magsugod na gani pinot ang dughan, kinanglan magkanto nagidya dayon sa ospital, mangita nagidya hospital, kaga magkanto gid sa doktor kay kinanglan madapatan kay gid sang bulong, because timing is everything here. Every second will count kung severe ang imo nga symptoms. Ang kalabanan sang deaths naton subong, Aksyon, Bryan, even ang aton may remember in a period of 1 week, duwa gid ka medical frontliners, duwa ka doctors ang whose lives were claimed by COVID. Duwa gid ang nagtaliwan naton nga doktor sang nagligad nga semana due to COVID. And ang kalabanan sang aton data nga nakuha subong sa mga deaths, late sila nga nag-seek medical attention or nagkadto sa hospital. Ang ato mga death cases, yung mga fatalities natin sa COVID. So, importante is early intervention, early kamo temprano, sa mas temprano, makakadto sa doktor or sa hospital. Kaya kung may mga sintomas na nabatsyagan, may ara kita Bro Center, may mga doctors dira nga nag-check up, libre ang paswab dira sa Bro Center. At least may mga may mga ideya nagidamo nagiginhimo subong sa Bacolod para at least matabangan ta ini ma'am, ano. Ma'am, atong nga mga ground naton sa NGC, ang mga 50% sa gihapon sa sa aton nga mga restaurants, kumusta ni the same lang taanay ma'am, way sa mga pagligwat sini ma'am? Yes, sa inila gyapon kag ang advisory sa executive order ni Mayor nga gina-reduce ta gyapon ang mga capacity sa mga establishments, it still holds, no, kag amo na gyapon ang aton nga advice sa tanan gid, kag I hope kooperahan na sang tanan, kag wala kami nagahatag subong permit sa mga gatherings. Even sa mga eskwelahan, Aksyon, Bryan, nagaayo sila nga may mga recognition, graduation, or kung ano pa. We strongly discourage, wala kami ga-allow nga mahatagan sang opportunity nga may ara bala sang mga mass gathering kag super spreader events na pareho sina. Imagine, may ara gani nga family reunion lang, sa family
Dali balikan to si Tiad ang. Aksyon Hotline. Amo na sa mga family reunion gani kung kaysa tod why na may nag-reunion ang utod ta. Ma'am, balik na sa imo, ma'am. Yes, Aksyon Bryan. May ara gani family members of the same mga magkaparentihanay. Naubos sila igo gid sang COVID. Tungod lang nga nagtipon-tipon sila. Siyempre, kung may tipon-tipon, may kaon-kaon, may inom-inom, wala mask. Palapit sa isa kag isa, siguro may beso-beso, kag hug kiti, siyempre, parintihanay. And Yes. wala siguro kakitaay for some time. Hilawanay. Amo na ang aton nga ginapahanumdum gid that this could happen to your family. Ang pinakamasubo gid Aksyon Bryan, ini nga pamilya and documented niya ay gin-post ko na sa akon nga Facebook page because this is a true story sa isa ka pamilya. Because of that, tungod lang sila nga party, nagasuhan sila sobra isa ka milyon sa pagpabulong sa ila family members nga nagmasakit. Grabe. So if you do not have the money, kung wala ka, amo na kadako nga kwarta, subong adlaw, kag wala ka connections para makakuha ka dayon insigida sa hospital room or ICU room kung may maggrabe sa inyong pamilya, magpalay mo yung kitatanan, kag mag-mask up, magsuksok sang mask, magsuksok sang face shield, kag mag-physical distancing sa mga tao, kag hindi kita mag-intra sa mga mass gathering. Aha, sige. Ma'am, madamog ka salamat sa ibang information Diwat. At least na-reminder na naman ulit ang aton sinima koturan diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mabuhay ka, ma'am. Good morning. Thank you din sa tiyempo man nga ginhatag mo, Aksyon Bryan. God bless us all. Stay safe, everyone. Salamat, ma'am. Aksyon Hotline. Okay, hindi lang gid gyapon ta magkumpiyansa. Kumaga, adlaw-adlaw amo na lang gid ang aton gid nga buhaton. Nga hindi na lang kita magsalig sa aton sini palibot dira. No? Kay sarambal na naton visible ni siya mo. Monster ni siya. Hindi na makitaan. Basta, no? Katingalahan nga sahi sang virus nga ini. Aksyon Hotline. Last 9 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon subong nga aga ipabati ko lang ni gamay, no? Ipabati ko lang ni gamay ang interview naton sa kay Mayor Rene Gostilo kay karon sa hapon, igadulong na sa katapusan nga palahuwayan si Provincial Negros Occidental Provincial Consultant nga mo si Mr. Martin Cue mga kaksyon nga ginluthang tinalikdan nga simana. Aksyon Hotline. Ari ang aton sining interview kaina kung ano ang matabo subong nga adlaw didto iya sa syudad sang San Carlos, ano? Sige, Mayor, unsa oras ang lubong ni Sir Mark? Alaw na, ma-withdraw na sila sa Nakubalay. Dayon, maagi sa ilang mga ruta, diretso sa simbahan. From the church, siguro 1 hour or more than 1 hour mass, yung diretso na sa lubganan nila. Bali, asa ginilugmanan ginila, Mayor? Dira sa San Carlos. Memorial Park. Memorial Park lang. Limited ang mga makatambong Mayor, makakakuan. Yes, limit lagi na mo ang makasulod bangod kay number 1, gamay ra siya parking area. Dini gusto nga mag-parking nga naa sa dalan nya basi kay mamuli kaya mga tanggong yun kay dili kagwa. Correct. Naka-public viewing sa Mayor or wala ra? Yes, nagsugod ang public viewing niya sa Tuesday. Karon buntag. Okay. Kumusta, Mayor? May gamay update ang pulis diha? May idea kami? Up to now, wala medyo kastorya pa sa pulis. Kaya puro lagi may nangasako. But I hope after this, we'll sit back again with the chief of police. Kung ma-inquire kami sa na-involved, agkan na mamahin siya sa kapulisan ang na-involved sa investigation. So, hopefully, matagaan ta o kanang justice. Justisya gyud mo ra gyud bahala na basta matagaan na gyud justisya. Pero San Carlos karon, Mayor, peaceful raman. Aside nga nahitabo to niya, Mayor, okay ra?
So far, pagmatagyo na ako, gikas batas na karon, karon pa mong yun ay natabo ninyo na San Carlos City is known for being a very peaceful city. So, sa natabo ni Marton, wala din nag-expect nga muna buhaton yun sa interesado mo kuha ni Marton. Kubutong yun din na siguro ang San Carlos. Nabihalo. Sige. Aksyon Hotline. Amo na mga ka-aksyon ang karon ang katapusan nga pagdulong sa kay Marton Cueva ka-aksyon sa iya sining palahuwayan dito sa syudad sang San Carlos. Aksyon Hotline. Last 2 sining hapon. Last 9:13 na. Aksyon Hotline. 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, hingagawon ko lang nga may patrol. Okay, kadamo sa nga hulat, sining balita parte sa RGS mga kaksyon. May mga 50, may mga 30 ho, nga nagpablatter sa police station number 8 regarding sini
ini sila posible biktima sining RGS mga kaksyon. Okay, kabalo kang RGS ang ina sining kuan, ang ina sining permit from SEC mga kaksyon, mamaligya haplas kag habon. Paano naglabot sa punto nga nagapangulikta sila a kwarta kag balikan nila sang dako nga kantidad ti subong way na nakabalik pa sila nang indulaan na. Aksyon Eden, good morning. Ining si Rostom de la Cruz Aksyon Bray, taga Purok Seaside, Barangay Tangob din siya actually. Ang naging pa-blatter niya, nag-complain siya batok sa RGS World Marketing Corporation sa pagpanguna man sa ila CEO nga si Rodolfo Salarda Jr. Kung madumduman mo, kintakol na ni nato nagliligad pa Aksyon Bray nga mga sinimana regarding sa sining alleged scam ni Bala Aksyon Bray. Sa iya sini amo siguro posible nga 30 ka mga mga tao nagkadto didto under ni posible sa iya Aksyon Bray kay di ba do may leader ina. Yes. Kay ti hambal niya upod sa iya whole team Aksyon Bray, siya ni nagrepresent ining si Rostom de la Cruz. Kay ti may total investment sila nga 5,101,000 Aksyon Bray. Kag ti syempre ginpromisahan sila nga may gain profit sila balor 2,500 pesos sa kada 1,000 pesos cash na wala sang specific time frame Aksyon Bray, no? Pero sa natabo wala sang may nagbalik man sa ila kag puro promesa lang, wala sang payout bonus kag naguntat sang deposito kuno Aksyon Bray ang nasambit nga kompanya sa iya sining account. That's why nga tiko ikaw dang leader Aksyon Bray sa amo nga team, syempre pala munggo ka sang sabat o kung paghatag man sang rason sa imo sini mga miyembro kundi nagkaladto ang ila sini Aksyon Bray nga ang kwarta. Kag allegedly may nabaton sila Aksyon Bray nga report or tip nga ang nasambit ko nung establishment ang magasira subong nga adlaw. That's why nga ginkulbaan sila kay nga masirado, which is weekday man subong dapat may opisina Aksyon Bray. Basi holiday dito sa ila subong kay 5 million dano. We don't know Aksyon Bray kay wala labot niya sa 5 million manini Rostom de la Cruz no giligad pagit Aksyon Bray damo-damo naman sa reklamo nga nagpalambot man sa aton nga damo-damo man sa ila kag dako man nga kwarta ang napang kuha sa ila Aksyon Bray nga wala na nabalik pa. Sino to gani si Salarda ang ginapangita? Oo, CEO Rodolfo Salarda Jr. Actually, may number man kita Aksyon Bray pag dial naton at hindi naman ma-contact. Sige lang, hindi talang sila pagkontakon Aksyon Eden kay given naman nga ang ginhimo nila ni katuntuhan kay nga manira kay mo gani ang Ginoo na lang na magabalik sila pila kadlaw sa karma. Hamak mo Aksyon Bray no 5 million no kag syempre hindi niya wala lang naging pangpulot sang mga tao na ang kwarta nga ila sini Aksyon Bray nga gin pang invest dira pero kung madumduman mong abiso to bala sang Securities and Exchange Commission nga nag-cater man Aksyon Bray nga reklamo hambal ni sang ila tagpamuno didto hambal niya dapat usisaon gid sang maayo sa mga kauturan naton kay kung feeling mo bala dali lang ang balik sang kwarta maduda ka na dapat nga paghatag mo lang 1,000 may balik na simo dahil pila kadlaw amo lang ni himo o lang 1,000 mo dungagan 2,500 imagine mo na ang hindi ka matingala kung paano di siya nagkuha sina pero mang-recruit kay imo iya na. Madamo Aksyon Bray ko ikaw dang leader paglambot sang oras sang sinukpanay kaluluoy ka man. Dapat kung ikaw nga leader may ara kada pundo nga kwarta kay if in case nga magdula atong boss mo may ara kaya itabon kay kun waay
paano ka karon niya manago sina sa mga ginpang recruit mo? Bisan mahambal ka pa action Bryan nga wala ka da ilabot kay ang tanan nila ginhatag mo ginduso mo man tos babaw. Hindi man na iya tanan magpati action Bryan basta kwarta ang ginaistoryahan. Bahala na yang inyo da pag amiguhay, inyo da pag amigahay action Bryan. So after sa blatter, ini anong steps ngay mo on sang PNP Action Eden so far? So far, Action Bright, mo na inggan yung yapon sa mga nagareklamo bala nga hindi lang ni pagpalambuton lang hasta sa complaint kag blatter lang, kundi encourage gid sila nga mangisog Action Bright nga pasakaan gid ya sang formal nga reklamo sa korte na gid ya para at least didto na gid sila Action Bright magatubangay kag wala na gid ya sang kadtuan ining ginapangita nila nga CEO nga si Rodolfo Salarda Jr. Action Bright. Dako na ni kanong building nga ginapatukod ya? Di mga aligasyon lang man nila galing kay di wala ta kabalo kung basi may yaram sa kagalingon nga pondo kundi ni nga halin nga pondo ni Action Bright. May kon sa gobyerno ni siya kay lifestyle check ta siya. May salen. Galing kay private maning ilaya nga negosyo nga panunto. Action din, salamat. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Painto pakamuda 5 million pesos so nadali sining persona according iya sa blatter entry dira sa police station number 8. Kung din ka man Mr. Rodolfo Salarda way kinabiinog balik sa ila tubangalan ni Slaw. Isla pagpanagu kay kabudlay ina uso pa bala subong ang riding in tandem scheme bala. Way kuya gapahog sa imo ha nahadlok kuya gani nga basi himuon ina sa mga tao sa imo dako di nga kantidad ti madisgrasya kana karon pwede mo nisla tubangon kag ibalik ang kwarta nila sa ano nga paagi abi amat-amata no nga sitwasyon at least akwan lang hindi lang matabo sa imong mga ginakakulbaan ta. Last 9:29 mga kaaksyon sa ato nga pagpangalagad way nakita tiyempo dungagan tinikaron ang mga balita ta sa ato nga diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sa ngalan sang regular nga anchorman Aksyon Artay Hupon ini sa Aksyon Bryan Morden nagatalos gid sa pagpangalagad sa ngalan man sa bugos nga puwersa sang news team kag samon sila nga station manager. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good morning. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon